Pasintabi sa mga kumakain, totoo pala 'no, na 'pag dati kang mataba tas pumayat ng sobra, magkaka-trauma ka pala na kada subo mo feel mo babalik ka ulit sa dating weight mo. So like in what example? This is my example, the secret story of my co-workmate. I'm Danica. This is my confession. Nagugulat talaga ako 'pag nakikita kong aligaga yung best friend ko, 'pag niyayaya mo siyang magmeryenda or may pakain sa office, tas pakainin mo. Para siyang hindi tao na laging takot kumain. Dati siyang weight 74 kilos, babae sa kanyang height na 4'11". Kung maiisip niyo, kayo na bahala mag-imagine. Tapos ngayon 50 kilos, eksakto na siya. Kung may ganito kayong maririnig na kwento na weight loss journey sa isang tao, please 'pag ayaw nilang kumain, 'wag pilitin. Let's respect boundaries. Huwag kayong mag-joke kung pwede na kumbaga mali yung tumanggi sa grasya. Please, may mga tao talaga na may form ng trauma na gusto na nilang i-heal kung may respect lang sana ang bawat isa. Kitang-kita ko yung overthink niya, witness ko lahat-lahat ng bagay. Obese kasi siya, galing pagkabata pa. Laging nabubuli, hindi ginugusto o pinipili na mahalin ng lalaki. Ngayon na nag-weight loss journey siya, sobrang diyosa talaga ng kagandahan niya. Grabe yung humaling sa kanya ng mga kalalakihan sa workplace. Ligawin siya pero iyakin 'pag may isang event sa gabi na may kain. Grabe yung iyak niya sa CR at halos ipasok niya ang kamay niya sa loob ng bunganga niya para ipilit iduwal lahat ng nakain niya sa inidoro. Panay tanong pa na tumaba na ba ako kahit hindi naman talaga. Panay pakalma ko pa sa kanya para iwas eskandalo. Talagang nagpa-panic attack talaga siya na di ko alam papaano siya pakalmahin. Kung may psychologist na nakikinig na 'to or psych students, ano nga ba ito? Saka ko lang na-appreciate yung trauma niya noong nagkaanak na ako. Yung matapos akong manganak, dumagdag yung timbang ko. Tas grabe, kadugyot ang mukha ko, grabe yung acne, stretch marks, and whatsoever. Tas di ako sure papaano ko ibalik yung dating alindog ko. Kahit papaano ilang years na nakakalipas, doon pa rin ako nagwo-work sa dating workplace namin. Si bestie ko umalis na siya at nag-pursue ng pagguro at naging literal na guro na rin. Kaso kinuha siya ng kanyang asawa na taga Denmark. Yung best friend kong yun, lahat kasi ng socials niya naka-deactivated lahat. Isa lang yung moral lesson sa kanyang story. Please, huwag humusga ng kahit sinong tao. Huwag nawa sana tayo maging dahilan ng trauma ng isang tao na dadalhin niya hanggang hukay. May mga bagay talaga na wala tayong control tulad ng may mga babae talagang naging obese dahil may PCOS. Lahat ng babae may pinagdadaanan sa katawan. Pero kahit anuman ang shape ng bawat isa, naway sana ang respeto ay mananatiling present sana. At yung pagmamahala na walang halong plastikan yung dapat pairalin ng bawat isa kasi lahat tayo unique. Thanks, Crixie Stories, for reading our confession.